Okay, so magandang gabi sa inyong lahat. So, date is August 14, 2023. So, we have a 16 days. 16 days more to go regarding on finding out on claiming the amnesty ng SEC. Ngayon, magpapakita lang po ako kung paano po natin i-file yung ating mga pinanotaryo katulad po ng application on amnesty and also undertaking ng financial statement. So, then also, kapag nabayaran nyo na po yung 5,000 pesos na amnesty, is already filed na po kasi may status na po siyang paid yung regarding on your amnesty. So, waiting for the certification of amnesty na mada-download po yun o ma-upload po, mada-download po sa iPass. Ngayon, ipakita po natin yung pag-upload at tamang pag-upload po ng ating mga application or documents katulad po ng undertaking muna tayo. Sa undertaking, hanapin po natin yung form na tingnan natin, basa-basahin. Okay. Hindi natin makita. Ayun. Sorn special. Bakit wala si Sorn? Bakit wala si Okay, so yun, kailangan nyo bayaran nyo muna yung yung 5,000 pesos na amnesty para mag-appear po yung ating file na documents dito. Ito pong USFS, the undertaking of submission of financial statement, and also the application on a payment. Ngayon, ipa-file po natin ito. Saan, i-choose po natin yung application kung saan po ang ating file o yung amnesty file na ito. Ito po yung application. Then, upload lang po natin yan. Once upload po natin yan, i-edit lang po natin ulit yan. Then, ang ilalagay po natin dito is yung initial filing. Then, after that one, tingnan nyo po yung, yung date of notary. Kung nakalagay po, September 12. So, September 12 po ilalagay yan. Then, submit. After ma-submit po yan, meron pong lalabas po dito. Yan. Submitted for review na po yan. Then, mag-aantay na lang po tayo ng isang araw or siguro mga 24 hours. Mare-review na po yan at ipapakita na yung resulta kung a-accept po nila or i-reject. Siyempre, kapag once na reject po yan, i-comply lang po ulit natin. Baka kasi minsan, date of notary lang naman po yung nagiging problema dyan. So, yun na. Huwag nyo po lalagyan ng December 31, 2023. Ang mga affidavit and undertaking, more on the date of notary po dapat ilagay doon. Initial lang po. So, yun lang. Yung ganun lang kasimple po yung ating discussion for the submission of undertaking and application on amnesty. So, before that, recap tayo. Bago natin i-file yan, kailangan bayaran muna yung amnesty na 5,000 pesos. Kung nag-apply po tayo ng 5,000 pesos yung amnesty at inaano natin na proceed na po yung 5,000, saka po lalabas po yung undertaking o USFS and yung AAA na code na ito. Hindi po lalabas ito kapag once na hindi nyo pa po bayad. Yun, dapat kailangan bayaran nyo muna. Okay? So, ganun lang. Okay, ganun lang naman kasimple yung pag-a-apply ng amnesty. That's it. So, kung nagustuhan nyo po yung ating discussion on how to apply, submit the all documents regarding on the amnesty o amnesty na linabas po ng SEC until September 30, ay ganito lang po. So, hopefully, nasiyahan at may natutunan po tayo. Mag-subscribe po tayo. Hit notification bell and follow niyo rin po ako sa aking Facebook page, Pablo Garces,
And yung aking business page is PGG Management Consultancy kung sakaling gusto nyo pong magpa-bookkeeping, accounting, or consulting ng inyong business. Then, follow nyo rin po ako sa TikTok. That's it, folks. Thank you.